si Teacher Ethel. Welcome sa aking EPP class. Handa na ba kayo sa panibagong aralin? Bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-hit ang notification button para lagi kayong updated. I-like, share, at mag-comment na rin sa aking mga video lessons. Narito ang paksa sa araw na ito. Tara, let's learn and have some fun. Let's go! Wastong paglilinis ng bahay at bakuran. Sinasalamin ng isang malinis na tahanan ang isang masayang pamilya. Mula sa mga magulang hanggang sa mga nakababatang kapatid ay dapat tulong-tulong sa pagpapanatili ng maayos, masinop at malinis na tahanan. Paano nga ba ang tamang paglilinis ng bahay at bakuran? Nasubukan mo na bang maglinis ng iyong bahay? Ano-anong kagamitan ang kakailanganin natin sa paglilinis nito? Magiging magaan at kasiyasiya ang paglilinis ng tahanan kapag gumagamit ng nararapat na kagamitan. Narito ang mga kagamitan sa paglilinis ng bahay. Walis tambo, ginagamit sa pagwawalis ng sahig na makinis. Walis tingting, ginagamit sa pagwawalis ng magaspang na sahig at sa bakuran. Pandakot, ginagamit upang dukutin ang mga dumi o basura. Vacuum cleaner, ginagamit sa pagsipsip ng alikabok sa carpet at mga upuang upholstered. Bunot, ginagamit sa pagpapakintab ng sahig. Floor polisher, dekuryenteng kagamitan sa pagpapakintab ng sahig. Basahang tuyo, ginagamit sa pagtanggal ng alikabok at pamunas ng kasangkapan. Mop, ginagamit na pamunas ng sahig. Iskoba o brush, panlinis sa mga kasangkapan. Bukod sa mga nabanggit na kagamitan, mayroon ding pantulong na mga gamit upang maging madali ang paglilinis. Sabon na tubig, panlinis ng sahig at mga bintana. Sabong pulbos o likidong panlinis, ginagamit sa paglilinis ng lababo, inidoro at palikuran. Floor wax, pampakintab ng sahig. Likidong wax, pampakintab ng barnisadong kasangkapan. Suka at lumang dyaryo, ginagamit sa paglilinis ng salamin at bintana. At bleach, pangalis ng mga mantsa sa lababo at inidoro. Narito ang wastong paraan ng paglilinis ng bahay. Ihanda ang lugar o silid na lilinisin at mga kailangan na kagamitan. Takpan ang mga bagay, lalong-lalo na ang pagkain na maaaring malaglagan ng agiw bago isagawa ang pagwawalis sa kisame. Kumuha ng malinis na pamunas at punasan ang mga dingding ng bahay kasama na ang mga kagamitan sa bahay at mga appliances. Walisan ang sahig ng marahan upang maipon ang mga alikabok at dumi, tsaka ito idaspan o dakutin. Lampasuhin ang sahig gamit ang mop na may sabon o pang-disinfectant. Banlawan ang sahig sa pamamagitan ng pang-mop at tubig na malinis. Patuyuin ang sahig bago lagyan ng floor wax o pampakintab. Pakintabin ang sahig na nilagyan ng floor wax sa pamamagitan ng pagbubunot dito. Muling walisan ang sahig
pagkatapos ng pagbubunot. Narito naman ang wastong paraan ng paglilinis ng bakuran. Ihanda ang mga kagamitang panlinis ng bakuran. Walisin ang mga dumi at mga tuyong dahon. Ibukod ang mga tuyong dahon at mga plastik, bote o iba pang basura na hindi nabubulok. Ang mga tuyong dahon ay ilagay sa compost pit o kaya sa isang sako o hukay upang mabulok at maaaring gawing pataba sa mga halaman. Ang mga plastik o bote naman ay ibukod sa isang sako at maaari itong ibenta o maaari ring pagtaniman ng halaman. Alisin ang mga matataas o kaya ligaw na damo sa paligid. Isaayos ang kinalalagyan ng mga halaman, bungkalin din ang lupa nito upang makahinga at makakuha ng hangin ang mga ugat ng halaman. Pagkatapos ay diligan ang mga halaman. Tandaan! Ang tulong-tulong na paggawa ng mag-anak ay kailangan upang maging malinis at maayos ang tahanan. Ang pagsunod sa wastong paraan ng paglilinis ng tahanan ay malaking maitutulong upang makatipid sa oras, salapi at lakas. Ang malinis na bakuran ay nakapagpapaganda ng tahanan at ng pamayanan. Ito ay nagdudulot ng kasiyahan sa buong mag-anak. Nasasalamin din sa malinis na bakuran ang pagtutulungan ng bawat kasapi na mag-anak. Sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw. Hanggang sa muli! See you in class! Bye!